Okay, God's morning po mga kapatid. Isang mapagpalang araw ng Lunes. Ngayon po, June 1, ano, 2026. Muli sa ating pong pag-aaral ng salita ng ating Panginoon Diyos at sa ating daily devotion. Tayo po ay tutungo po ngayon dito sa ating mahalagang talata rin. Na ating pag-uusapan. Yung bang punto na kapag simula, pag-aantay at ang katapusan. Sa buhay natin, nararanasan po natin yan. Yung kapag nagsisimula, okay tayo. Pero pag sa pag-aantay na, medyo doon tayo nahihirapan . At doon sa pangwakas, okay pa rin tayo . Yung simula at wakas o yung huling bahagi ng ating mga pagsubok o ating mga dinaranas, madali . Yung una at saka yung pahuli na. Pero yung pag-aantay, yun po ang doon tayo nahihirapan unawain at tumindig sa ating pananampalataya. At ngayon po pag-usapan po natin ang bahaging yun. At paano nga ba natin ito lalakaran at maunawaan. At sa araw na ito ay tutungo po tayo doon sa ating talata dito po sa Psalm 42, yan, verse 11, at pamagatan po natin yan. Praise Him even while waiting. Ano nga po ba yan? Paano nga ba tayo? At dito sabi ng talata sa Amplified Version, sabi, "Why are you in despair, O my soul? Why have you become restless and disquieted within Him? Hope in God and wait expectantly for Him, for I shall yet praise Him, the help of my countenance and my God." Tayo po'y manalangin. O manaming banal na makapangyarihan, salamat muli sa araw na ito sa aming daily devotion. Patuloy namin idinadalangin, Panginoon, na bigyan mo kami ng katalinuhan upang maunawaan namin ito ng may grasya at katotohanan. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito at patuloy kang mangusap sa bawat isa sa amin sa panahon ng Panginoon na kami ay nag-iintay sa mga bagay na nangyayari sa amin. Lord, bigyan mo kami ng katatagan at lakas at pangunawa sa aming pag-aaral ng talatang ito. At ito po ay aming dalangin, Lord, sa pangalan ng aming Lord Jesus Christ, Lord. Again, Lord, speak to my vocal cords, none of me and all of you. In this I pray, in Jesus' name. Amen and amen. Mga kapatid, sabi nga po dito, marami po sa atin dito yung may wrong attitude, na malimit na tayo ay pinaniniwalaan natin. Kalimitan yung madalas na kapag tayo po ay nasa gitna ng pagsubok, ng paghihintay o hindi magandang sitwasyon, dalawa lang po yung madalas nating nagiging pananaw. Yung minsan nakala po natin kapag po tayo ay sumusunod na sa Panginoon, o sabi nga, kapag po tayo na born again na, dapat laging masaya at walang problema. Kaya nga po yung kanta, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, hep hep. Diba? Mga ganun minsan kinakanta po natin. Pero siya naman pong tunay din. Pero kapag tayo ay minsan na-delay, ang dami nung pumapasok sa isipan natin. Minsan tinatago pa nga po natin ang nararamdaman natin dahil nahihiya tayo. Akala natin kapag nalulungkot tayo o nababagabag po tayo, ibig sabihin ay mahina ang pananampalataya natin. Minsan ganon, naisip natin, minsan nagkukunwari pa tayo na okay lang kahit sa kalooban po natin ay may mabigat at hindi, sabi nga ay hindi mapakali. Kaya nga po dito ay pinakikita po rito sa ating talatang ito o sa ating buhay yung maling reaksyon na kung hindi pa ibinigay ng Diyos, ibig sabihin wala akong pag-asa. Yan po yung isa pa na kalimitan na iisip natin. Kapag matagal na ang ating paghihintay, madalas tayong nagtatanong, Lord, kailan pa ba? Kailan pa? Nakalimutan mo na ba ako? At dahil sa pagod, minsan nawawalan na tayo ng ganang magpasalamat, o minsan nawawalan na tayong ganang sumamba. Akala natin ang pagpupuri ay para lang kapag nakukuha natin ang gusto natin. Minsan ganun po ang ating attitude. Pero dito po sa salita ng ating Panginoon Diyos ngayon, ating binasa kanina, ito po ay sabi nga ay magtutuwid po sa atin na hindi po natin kailangan na magkunwari, pero hindi rin po natin dapat magpadaig sa panghihina. Okay, dito po sa ating pong
atin pong pagtalakay nito doon sa ating binasang talata sa Awit chapter 42. Ito po isinulat ng mga anak ni Korah. Ano ho? Ibig sabihin, mga Levita po na nasabi nga na itinalagang umawit at maglingkod sa templo. Sila po ay mula po sa lahi ni Levi. No? Pero sa panahon ito, sabi nga po, napalayo sila sa Jerusalem dahil sa digmaan at pananakop. Malayo po sila sa lugar kung saan karaniwan nilang nararamdaman ang presensya ng Diyos. May mga nagmumutya pa sa kanila, sabi nga, nasaan ang Diyos mo? Mga ganun po, no? O, kumusta na yung Diyos mo? Sinasabi mo, nasaan na yan? Kaya po may ang makatotohanan at ang nararamdaman po ng author nito ay sabi nga ay hindi lang niya sinasabi, hindi lang niya inawit, kundi yun po yung nararamdaman niya. Yan po yung nararanasan niya. Sa madaling salita, makatotohanan po ang sinasabi ng talatang ito. Hindi ibig sabihin na lumalayo siya sa Diyos. Pero, sabi nga, nararanasan pa rin niya ang bigat ng buhay. Mga kapatid, minsan ganun din tayo. No? At dito, sabi nga po nung author ng talatang ito po, no? Dito po niya itinuro ang pinakamahalaga, no? Kung paano ituwid ang ating pananaw kahit mabigat ang sitwasyon. No? Nawa matutunan po natin ito at nawa magbigay po sa atin ng aral kung paano ba natin harapin ang mga pagsubok na tila ba hindi natin maunawaan o tayo ay naghihintay. Ano ho? At dito po sa unang bahagi, ano ho? Kasi nga po ay doon sa unang bahagi po ng ating talata, sabi nga is, why you are in despair, O my soul? Why have you become restless and disquieted within me? Ano, sabi nga po doon, kailangan po natin ng pag-acknowledge doon sa ating nararamdaman. No ho? Maging tapat po tayo sa nararamdaman po natin. Ano ho? Tayo ba ay nakakaranas ng ganito? No? At mahalaga po yan. We need to acknowledge your feelings. And that is the first stage sa buhay po natin kung tayo po ay nakakaramdam na ganyan. Ano nga ba yung nararamdaman natin? No? In Hebrew words po, ang despair na tinutukoy po dito sa talatang ito ay syakak. Ibig sabihin po niyan ay yumuko, o sabi nga ay lumubog, o sabi nga ay bumigat ang loob na parang dinadaganan. Parang ganun po yan. Yan po yung syakak. At ang restless o yung tinatawag po na disquieted, no? O ay hama sa Hebrew word. Na ibig sabihin po niyan, no, ay magulo, rumaragasa, maingay ang isipan, parang alon ng dagat na hindi tumitigil. Parang sa buhay din natin yan. No? Na parang ang gulo-gulo, we are on despair, ibig sabihin parang tayo ay nahihiya, parang tayo nanlulupaypay, ano ho. At nabanggit din po dyan sa ating talata about soul o yung sinasabi sa Hebrew word na nefesh, no, na tumutukoy sa ating buong pagkatao, damdamin, isipan at kalooban. At minsan, yan po yung ating minsan itinatago. Sa original na wika, inilalarawan po nito ang totoo na may panahon parang lumulubog ang ating kalooban at may panahon na magulo ang ating mga isipan na hindi natin maipaliwanag. Hindi ito kasalanan, mga mahal kong kapatid. Ang mali ay kapag hinayaan nating manatili tayo, no, doon doon sa ating problema at minsan bumabaling po tayo sa Diyos. Para bang iniisip natin, hindi ako mahal ng Diyos, pinabayaan ako ng Diyos, yan po ang mali. Ang ginagawa dito po sa ginawa ng sumulat ay kinausap niya, kung mapapansin po natin. Dito po kinausap po niya ang kanyang sarili. Bakit ako ganito? Ano ang dapat kong gawin? At ito po ang simula ng pagbabago. We need to acknowledge. We need to acknowledge our feelings. Kailangan, bakit nga ba ako tamad? Bakit nga ba ako nagagalit? Bakit nga ba ako naiinis? Bakit nga ba ako... We need to acknowledge. Bakit nga ba? Ano ba ang pinagmumulan niyan sa buhay natin? Kasi naniniwala po ako na wala namang Kristiyanong tamad. Naniniwala rin po ako na walang Kristiyanong magagalitin. No? Pero bakit? No? Because nahihirapan tayo na aminin sa ating sarili na ganun tayo.
Itinatago natin kahit nakikita na sa atin. Ano ho, dahil minsan naiisip po natin na malayo ang Diyos, wala ang Diyos. At minsan doon sa buhay natin, dahil hindi natin nakikita yung tugon ng Panginoon Diyos, nagkakaroon ho tayo ng hindi magandang pagtugon. No, kaya nga po, doon pumapasok yung ikalawang bahagi. No, hope in God and wait expectantly for Him. Doon sa stage 2 po na ito, na sinasabi, o doon sa ikalawang bahaging ito, no, choose to hope. Not just feel hopeful. No, sabi nga po diyan, piliin po natin na magkaroon ng hope. Sa original, sa Hebrew word po na ginamit dito is yung yakal. Ito po ang pinakamahalagang salita dito po sa passage ngayon natin. Hindi ito simpleng sana maging okay. Dahil ang tunay na kahulugan po niyan ay maghintay ng may ganap na kumpiyansa, manatiling matibay at umasa ng may katiyakan na may magandang plano ang ating Panginoon Diyos. Kahit hindi pa natin ito nakikita. Sabi nga, we are living by faith and not by sight, di ba? Ito po ang aktibong pagtitiwala natin, hindi lang pag-upo at pag-iintay ng walang katiyakan. Kaya nga mahal kong kapatid sa Panginoon, dito po pumapasok ang karunungan, the wisdom. Ang salitang yakal ay nagtuturo sa atin na ang pag-asa ay desisyon, hindi lang emosyon. Ulitin ko po, ang pag-asa ay desisyon, hindi lang po emosyon. Ano ho, kahit mabigat pa rin ang nararamdaman natin, sinasabi natin, Lord, hindi ko nakikita ang solusyon, pero kilala kita. Mag-iintay ako dahil alam kong tapat ka. No? Dito po pinapakita na hindi lang tayo umaasa sa sitwasyon. Umaasa pa rin tayo kung sino ang Diyos. Maaari ang sitwasyon natin ay hindi pabor sa atin. Pero dapat lagi po tayong naniniwala. Nakasama pa rin natin ang Diyos. At doon sa sumunod na bahagi, sabi nga doon, for I shall yet praise Him, the help my countenance and my God. Ito po yung pagpapatungkol na tayo patuloy na nagpupuri o sabi nga, praise even before the answer comes. No? Nagpupuri tayo kahit hindi pa natin nahahanap o natatagpuan yung sagot. No? Yung help po dyan ay sa Hebrew word ay Yeshua, na ibig sabihin po ay tulong, kaligtasan at panunumbalik ng lakas at ngiti. Hindi lang po ito tulong sa problema, ibinabalik po nito ang kagalakan. That is the joy. No? Sinasabi nga, my God, Elohai, ibig sabihin po, personal ito. Pag sinabi pong Elohai o yung my God, no? Ang Diyos ko, hindi lang po Diyos ng iba, kundi ang Diyos na may relasyon sa iyo. Sino ba yung sinasamba mo? Ito pong pinakamataas na antas ng pananampalataya. Ang silitang God. Ito po ay nagpapakita na ang pagpupuri ay hindi reaksyon lang. Ito ay pagpapahayag. Kaya nga pag nagpupuri tayo sa Panginoon, pagpapahayag na mabuti ang Diyos. Pagpapahayag na ang grasya ng Panginoon Diyos ay nananatili. Pagpapahayag na ang Diyos ay mas malaki kaysa sa problema natin, kaysa sa circumstances natin. Kahit nasa gitna pa tayo ng pagsubok. Minsan nasasabi po natin, Lord, pupurihin pa rin kita dahil ikaw ay mabuti at hindi magbabago. Magagawa ba natin yan, mga mahal kong kapatid? Siya ang nagpapanumbalik ng ating lakas at ngiti. At kahit walang ibang makatulong sa atin, mga tao o ano paman, mananatili pa rin ang Diyos sa buhay natin. Kahit kung minsan, parang tila ba tayo ay pinabayaan ng mga tao sa buhay natin. No? Mga katuwang natin na para bang tila walang pakialam. Pero nananatili pa rin ang Diyos na ating sinasamba. Na hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo iiwan. Kaya nga mga kapatid, in times of trouble, sabi nga po, ito ay isang paalala sa atin. Una, our feelings are real, but they are not your boss. Ulitin ko po, our feelings are real. Totoo po yung nararamdaman natin. Nainis tayo, o may mga problema tayo, natatakot tayo minsan, nababagabag tayo. Our feelings are real, but they are not our boss. Hindi po itong ating boss.
Kaya wag po nating hayaan na paglaruan tayo ng feelings natin ito, lalo na kung tayo po ay namomroblema, nagdadalamhati. Normal lang po na makaramdam ng bigat o gulo. Pero wag po nating hayaang magdikta ito sa ating buhay. Dahil ang salita ng Diyos ay mas matibay kaysa sa anumang nararamdaman natin. Ulitin ko po, wag po nating hayaan na diktahan tayo ng ating nararamdaman. Hayaan po natin na diktahan tayo ng salita ng Diyos na mas makapangyarihan kaysa sa ating nararamdaman. At dyan po papasok yung waiting. No? At yung ating paghihintay, lagi po nating tatandaan, our waiting is not wasting. It is growing. Habang tayo ay nag-iintay, habang hindi natin nakukuha yung atin o nakakamit yung ating mga pinagpe-pray, no? It means pinalalago tayo ng Panginoon Diyos. Kapag naghihintay tayo ng may pagtitiwala, lumalalim ang ating relasyon sa Diyos. Hindi po tayo natitigil lamang doon. Doon po natin mas nakikilala ang Diyos. Sa panahon na tayo ay namomroblema, nag-i-struggle, no? Doon po natin siya mas makikilala. Kaya nga po, hinahanap natin, sinasaliksik natin ang salita ng Panginoon Diyos. At ikatlo, praises changes your perspective. Kapag po tayo nagpupuri sa Panginoon, yung mga perspective po natin nababago. Kapag pinupuri po natin ang ating Panginoon Diyos, kahit nahihirapan tayo, sabi nga, ibig sabihin po nito ay inililipat natin ang ating tingin mula sa problema patungo sa kapangyarihan ng Diyos. Ulitin po natin, kapag tayo ay nagpupuri sa Panginoon Diyos, hindi po niyan ibig sabihin na tayo ay manhid doon sa nangyayari sa atin. Kundi, ibig sabihin po nun, inililipat natin yung ating problema sa ating patungo sa kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. No. At ikaapat, He is our personal God. Tandaan po natin, ang Diyos natin, meron tayong access sa Kanya. At tayo ay malayang nakakapag-usap sa Kanya. Ibig sabihin mo, parang kami personal bodyguard. Na kahit minsan ay parang ikaw ay natatakot, na dahil hindi mo siya nakikita, pero dapat lagi nating isipin na lagi natin siyang kasama. Huwag nating kalimutan na siya po ay Elohai, yung ating Panginoon Diyos. Sabi nga, kung nakatulong siya sa atin noon, tutulong din siya sa atin ngayon. Kaya nga, huwag nating kalimutan ang mga ginawa ng Panginoon Diyos sa ating buhay. Dahil kung noon hindi niya tayo pinabayaan, hindi rin niya tayo pababayaan ngayon. Because He is the same yesterday, today, and forever. Kaya nga sa panahon ng mga pagsubok, pagdadalamhati, huwag po nating tutukan ang mga problema. Tutukan po natin ang Diyos. Kaya nga mga kapatid, bilang ating pagtatapos, gawin po nating daily application natin ito sa ating buhay. Tanungin po natin ating mga sarili na kapag mabigat ang loob natin, pinipili ba nating umasa sa Diyos kahit hindi pa natin nakikita ang sagot? Kaya ba nating purihin siya kahit nasa panahon pa tayo ng paghihintay? Yan ang dalawang katanungan. Sabi nga po ng ating talata, ang aking kaluluwa ay maaring makaramdam ng bigat. At yan po yung ating pananampalataya. Pero, pipiliin din ba nating umasa sa Diyos? Maghintay tayo ng may kumpiyansa dahil alam nating pupurihin tayo niya. Pupurihin natin siya, ang ating Panginoon Diyos. Siya po ang tutulong sa atin. At siya po ang ating Diyos. Kaya nga mga kapatid, sa ating pagtatapos na ito, mga kaibigan, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, dito po sa ating tinalakay, natutunan po natin ngayon ang pagiging Kristiyano ay hindi nangangahulugang wala ng pagsubok o lungkot. Ang pinagkaloob sa atin ay karunungan na kahit tayo po ay nakakaramdam ng bigat o pangamba, meron tayong pagpipilian. Huwag po nating hayaan ang ating emosyon ang magdikta ng ating pananampalataya. Sa halip, gamitin po natin ang katotohanan ng salita ng Diyos
na maghintay ng may kumpiyansa dahil alam nating siya ay tapat at higit sa lahat. Matuto po tayong pumuri dahil siya po ang ating Panginoon Diyos. Mabuti at hindi nagbabago. Dalhin po natin ang aral na ito sa ating araw-araw. Kapag dumating muli ang panahon ng pag-iintay o pagsubok, alalahanin po natin. Praise Him even while waiting. Maraming salamat po sa ating muling pagsasama-sama dito sa ating God's Morning Devotion. Ngayong araw po nito, hanggang sa muli nating pagkikita, na may manatili ang pag-asa at papuri sa ating mga puso. At lagi po tayong mag-ingat sa biyaya ng Panginoon. At patuloy po tayong pagpalain ng Diyos, mga mahal kong kapatid sa Panginoon. At ngayon naman, tayo po'y dadako sa ating comment section upang ating pong batiin ang ating mga kasama. No? Pasensya na kayo sa background dahil may nagkakagulo sa kapitbahay. Dito kasi ako malapit sa bintana. Hindi ko, bigla nagkagulo po sila. Pero mamaya lalabasin ko po yan. At bago yon, nais ko po munang batiin ating mga kapatid online. Yan, at atin pong batiin ang Family Azucena Tanyo. Kasama ngayon natin si Paring Arthur at Kumaring Len, no? Diyan sa Barangay Concepcion, Carmelite. At pagbati na rin natin sa mga kiddos diyan, kay Jolene and Fao, syempre. Yan. At pagbati na rin natin sa ating inaanak dyan na si Tyrone at Janessa na lagi po din pong nakikinig, no, dito sa ating daily devotion. At siyempre, bagamat hindi ko pa kasama ngayon ang aking wife, kasama naman natin siya via online. At pagbati natin sa buong pamilya mo, kasama ako doon. Yan, okay. Batiin na rin natin. At siyempre, kasama rin po natin ating kapatid si Brother Rafael Freyo, and congratulations sa inyong mag-asawa, sa inyong baby boy, no? At sa inyong bunso ang anak, yan, kay Milka at yan, kay Freyo, Rafael Freyo family, yan. At tungo naman po tayo sa kapatid po natin, dyan sa Dolores, Quezon, yan, kay Tatay Victor and Nanay TC Dalangin at sa inyo pong buong pamilya. Sinundan po yan ang ating kapatid mula naman po sa, nanay ko po, kasama rin natin yan, sa kwarto lang yan. Yan, sa pagbati na rin natin sa aking kapatid, kay Caroline, at syempre sa aking anak, dyan sa Santa Rosa, Laguna, si Casey Mercado, at sa aking mga pamangkin dyan, no? At pagbati rin natin from Barangay Santo Niño, yan, kasama po natin si Josephine Maranan, yan, sa mapagpalang umaga po. At kasama rin po natin ang aking magandang pinsan sa Cotabato City. Yan, kasama po natin si Ate Judith Brigulet. Siyempre, pagbati na rin natin sa buong family, no, sa lahat-lahat dyan, no, sa aming mga kamag-anak dyan sa Cotabato, Alamada, and Cotabato City. Yan, at kasama rin po natin ngayong araw na ito, mula po sa Bulaking Chao, kasama po natin si Nay Marta. At syempre, pagbati na rin natin dyan sa lahat, sa Bulaking Chaong, no, kay Kuya Chris, Nay Gori, Nay Lina, Iasel, and Inigo, sa mapagpalang umaga po sa inyo. Yan, at sino pa? Pagbati rin natin from United States, no? Kasama po natin si Nurse Abby from Washington, Seattle, no? Sa pagbati natin sa lahat dyan, sa buong pamilya. Yan, at sino pa? From Liliw, Laguna naman, kasama rin po natin si Nay Edna Arosena. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. Yan, Nay Edna Arosena. Yan, at kasama rin po natin mula po dito sa San Pablo City, ang Nunoso family. Kasama po natin si Ate Nela Nunoso. Isang mapagpalang umaga po. Yan. At God's morning sa ating lahat. At yan, nabanggit ko na rin aking kapatid. Kasama rin natin si Caroline Mercado. At syempre, ang ating kapatid mula sa Dubai, no? Si Maria Bunalos, no? Isang mapagpalang umaga rin sa iyo. At kasama rin po natin, yan, from AAA, no? Hardware, no? Kasama po natin si Ate Maria Luisa Paur, Lapugot. Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyo. Diyan, sa inyong lahat at sa inyong buong pamilya. Yan. At sino pa?
Yan, at from Tarlac, Capas, no? Pagbati po natin diyan kay Ate Tina, at siyempre gusto kong batiin ang aking partner si Architect Arnel Capadosa, yan partner ko po sa ACMS, no? Pagaling kapatid, no? At magpalakas, yan. At sa iyong buong pamilya Ate Tina diyan sa buong Capas Tarlac, no? Sa inyong mga anak, mga apo, lahat na. Yan. At sino pa? And that's all mga kapatid. Nawa tayo po napagpala ng salita at sa ating pong pagtatapos, tayo po ay manalangin. Let's all pray. O manaming banal na makapangyarihan. Salamat po Panginoon sa aming natapos na pag-aaral, O Lord, ng God's morning nito. Dalangin po namin na patuloy niyo kami bigyan ng lakas, O Lord, sa panahon ng pag-iintay. At Lord, dalangin po namin Panginoon na sa tuwing kami ay nag-iintay, huwag niyo pong hayaan na kami manlupaypay. At bagos bigyan niyo po kami ng lakas na nagmumula sa iyo upang maintindihan, Panginoon, na ang pag-iantay namin is not a wasting, O Lord. Hindi po ito, kundi pagbibigay mo sa amin ng paglago. Kaya Lord, salamat Panginoon dahil sa puntong ito ay pinakita mo sa amin na ang aming pag-iintay ay worth it, Lord, dahil nag-iintay kami na ikaw ang aming kasama. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pagkakataon, Panginoon, na maitama ang aming mga maling perspektibo. Na kumisan kami ay lumalayo sa iyo, Panginoon, kapag kami ay nag-iintay. At minsan, ang aming nararamdaman ay parang tila ba kami ay pinababayaan. Balit dito po sa aral na ito, nagpapakita po na ikaw po yung aming personal na Diyos, Lord. Ang siyang nagbibigay sa amin, Panginoon, ng patuloy na pag-aaral, pagtuturo, O Lord, sa aming buhay upang kami lalong maging matatag. Kaya salamat, Panginoon, na sa panahon to, Panginoon, binibigyan mo kami, Panginoon, ng sapat na kaalaman upang kami ay patuloy na umunlad at maging matatag sa pananampalataya. Again, O Lord, sa lahat ng ito, ikaw pong aming pinupuri, pinasalamatan, O Lord, at aming sinasamba. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Ito po yung aming dalangin, O Lord. In Jesus' name, amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ is died. Christ is risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Sa bawat habang ikaw ang aking kakasan, Panginoon, hawak mo ang aking kamay. Sa'yo'y may tagumpay. Hindi ako nag-iisa. Oh Jesus, ikaw ang aking sandigan. Sa bawat laban, ikaw ang tagumpay na tunay. Pangako mo'y hindi nagbabago. Kailanman sapat, hindi ako nag-isa. Ikaw ang Diyos na tapat.